buhay na walang hanggan kapal. Huwag mo nang isipin yung buhay na walang hanggan. Kailangan makilala mo muna si Kristo, sumunod ka muna kay Kristo. Yung dakilang kagalingan ka ng pagkakilala eh. Yun ang magtataguyod sa atin sa kaligtasan. Kasi pag nakilala mo na si Kristo, no? Natural. Nalakad ka na ngayon sa Kanya. Siya na ang lalakaran mo. Hindi mo nalalakaran yung 10 utos. Kasi pag sa 10 utos ka lumakad, eh puro huwag yan. Puro kasalanan ang malalaman mo. Nakakasawa na bilhin mo araw-araw yun eh. Yan ang isa sa buhay mo, yung 10 utos. Hindi ka ba nagsasawa doon? Huwag kang pakakal, huwag kang mangangal niya, huwag kang magnanakaw. Kinabukasan ulit, natulog ka, pag-gising mo, yun uli ang lalakaran mo sa pupunta. Huwag kang pakakal, huwag kang mangangal niya. Hindi ba nakakasawa? Bilhin mo, yun ang isa sa buhay mo, yun ang lalakaran mo. Kaya nga sinabi sa Biblia, sino man ay hindi inaaring ganap sa kautusan. Tayo naman noon, pag nakaringin ng kautusan, anong kautusan niya? Handog. Paghahandog yan eh, pero pagpabor sa atin, 10 utos. O, di ba? Pag nakabasa ng kautusan, napapabor sa atin, 10 utos. Pero pag hindi pabor sa atin, paghahandog. Di ba? Ganun tayo eh, nung araw. Pero masigit pala ang pagkilala kay Kristo, ang pagsunod kay Kristo, ang pananampalataya kay Kristo. Kaya nga sinabi sa Galatia 3:11, ang kautusan ay hindi sa pananampalataya. Bakit? Bakit kaya ang kautusan na hindi sa pananampalataya? Mababasa na ang kautusan eh, sasabihin pa natin paghahandog. Naalala ko tuloy, eh, kailangan pala letra por letra. Tanungin nga naman si Apostol Pablo kung kailangan ba ng letra por letra. Unang Korinto 4, versikulo 6. Ang mga bagay ng ito, mga kapatid, ay inianyo ko sa halimbawa sa aking sarili at kay Apolos dahil sa inyo, upang sa amin ay mga tuto kayo na huwag magsihigit sa mga bagay na nakasusulat, upang ang sino sa inyo ay huwag magpalayo ang isa laban sa iba. Huwag na tayong humigit pa rin sa nasusulat. Ang nasusulat, hindi ka aariing ganap sa kautusan. Ang nasusulat, ang kautusan ay hindi sa pananampalataya. Huwag natin isipin pa na ito'y paghahandog. Ngayon, kung gusto natin ng paghahandog, sa Hebreo, nandun yan. Direkta sinasabi, kautusan na inihahandog, mga bagay na inihahandog.